tanggap mo sa sarili mo na spy ka for China against the Philippines? Natanggap ko rin po. That's treason, di ba? Pagtatraidor yon sa sarili mong bansa. Ano masasabi mo doon? Gaano ka specific? Ano yung mga interest nilang impormasyon? Gusto po nilang makuha ang plano ng Navy tungkol sa RORE. Yung rotation and resupply Yes po. missions ng Navy sa West Philippine Sea, tama ba? Opo. Ito yung kung kailan magpapalit yung mga shift ng mga sundalo na nakadeploy doon. Tama po. Aside po doon, gusto po nilang malaman palagi ang plano ng Navy kung nagkakaroon po ng malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Most specifically doon sa June 17 incident. Yung nagkagirian. Opo. Tapos may taga-Navy ba o Coast Guard na naputulan ng Opo. daliri? Gusto po nilang malaman kung ano yung susunod na plano ng Navy. Inassume mo ba to na China itong nasa likod nitong lahat ng mga ginagawa ninyo? Tumula po nung nagtatanong po sila tungkol sa internal na usapin ng department, alam ko na po sa sarili ko, parte po sila ng gobyernong China sa pagkuha ng impormasyon mula sa Pilipinas. The impression that you got is marami pang partners. Opo. Itong si Harley at saka si Scott. Pag sinabi yung partners pala, mga spies din yun. Opo. May partner po siya sa PCG. PCG is Philippine Coast Meron Guard. po. Okay. Meron din daw po siyang partner sa AFP. Armed Forces of the Opo. Philippines. Okay. Then marami pa daw pong iba. Tama bang isipin na parang may network of partners Opo, ma'am. or spies? Opo, ma'am. Lawrence, kamusta ka na? Maayos naman po ako. Pwedeng pakikwento mo kung paano ka napunta sa ganitong sitwasyon. Simula po ng bata ako, may tuturing ko na po yung sarili ko na isang mahusay na manunulat. Simula po nung elementary po ako, sumasali po ako sa mga contest ng pagsusulat. Madalas po nakakapaglaban ako sa iba't ibang mga eskwelahan, distrito, region, essay writing contest. Kasi po yung pagkwento ko po sa college, doon po nagsimula. Doon mo nakilala si Harley. Yes po. Senior po siya. First year po ako. Simula po noon, tinutulak na po ako ni Harley na sumali sa mga paligsahan, na umattend sa mga conference sa international kasi nakita niya po ang aking potensyal sa pagsusulat. Hanggang sa makagraduate po ako ng kolehiyo, nag-apply po ako as assistant sa Department of National Defense. Pinalad po ako na makapasok. Tapos po, ang nangyari po, nag-post po ako ng story sa social media na picture ng building ng DND na ito na ang magiging aking tahanan. After po nun, ang nangyari po, chinat po ako ni Harley, nangangamusta. Gusto niya po makipagkita sa akin. Kain daw kami, magkape daw, mangangamusta lang. Hanggang sa dumating yung time na nagkita po kami, nagkamustahan. Niraise niya na po sa akin na, "Uy, Lawrence, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho mo dyan sa DND?" Sinabi ko bilang assistant, maraming trabaho, marami papel na iniikot bilang technical assistant. Sa kanya na po inopen yung discussion na willing daw po ba ako mag-part-time job. In-endorse niya po sa akin ito, isa daw po itong consulting firm. Then nagsusulat daw po siya doon ng mga editorial, opinion editorial. Okay. And naghahanap siya ng mare-recruit sa iba't ibang opisina, ahensya ng gobyerno. Nung una, medyo naging skeptical ako sa usapin, sa interest na para pumasok doon. Ngunit nung sinabi niya na mas malaki ang kanyang kinikita doon sa pagpa-part-time niya kaysa sa mismong trabaho niya, doon na ako nagsimulang maging interesado at sumulat na rin. Magkano ba yung inaalok niya sa'yo? Ang una pong alok kasi sa akin, nasa 4 digits po. At ang una niya pong ni-request na isulat ko ay tungkol lang sa akin sarili. Ano yung pangalan ko, ano yung degree, at ano yung trabaho na aking ginagawa ngayon. Nung pinasok ko po iyon, as in pagkapasok ko po sa kanya, nagpadala po agad siya ng pera. Then, ang sabi po ng kanyang boss or handler, natuwa daw po sa way ng aking pagsusulat. Nung nakita ko po na ganun kabilis yung pera na bumabalik, sobrang tuwang-tuwa po ako kasi po bilang panganay na nagpapaaral ng 2 kapatid at meron din po akong sakit
Nagdadialysis po ako, may iniinom po akong gamot. Sobrang halaga po sa akin ng bawat sentimo na kinikita ko. After po nun, ang mga kasunod na po, nag-request na po sa mga susunod na sulatin si Harley ng mga impormasyon tungkol sa current events. Isa na rito, yung pumuputok na balita noon na magkakaroon ng destabilization. Nung puntong iyon, natatakot ako na sumulat. Sinabi ko sa kanya, Ate Harley, hindi po ba ako madedehado dito? Hindi po ba ako makukulong dito o kung ano man? Takot na takot po ako. Ngunit sa mga salita ni Ate Harley na, ilang taon ko na ginagawa to, magto 2 years na, naging panatag ako. Pwedeng malaman, Lawrence, kung ano yung sinulat mo tungkol sa destabilization. Nung puntong po iyon, gusto pong malaman ng handler na kung ano ang usapin at o kung ano yung thoughts ng DND. Ngunit bilang isang technical na assistant lamang, wala akong maisulat. Doon ko po sinimulang gamitin yung talento ko na magsulat ng mga bagay na mukhang totoo, ngunit hindi. Ang mga kasunod po, inaalam po nila kung ano yung mga tinatrabaho kong papel. Isa na po doon ay ang mga usapin tungkol sa local terrorist groups. Nais po nilang malaman yung mga bagay kung ano ang nagaganap sa internal na seguridad ng Pilipinas. Kalaunan, sa mga sumusunod, pumuputok ang mga balita tungkol sa politika. Bawat current events na naririnig sa news, gusto po nilang sumulat ako tungkol doon. At sumusulat po ako doon as if I am telling this as an insider or knowing what is going on in sa usap-usapin sa loob ng DND. Hanggang sa dumating na po sa punto na gusto na po nilang malaman kung ano po ang plano ng DND tungkol sa West Philippine Sea. Anong sinabi mo doon? Ang mga sinabi ko po doon ay most of the time nasa pampublikong sources sa internet. Pero having itong talent na to na magsulat, ginagawan ko po ito ng paraan upang maipakita sa handler ni Ate Harley na ito yung iniisip or ito yung sinasabi sa loob ng department. Ito yung plano, ito yung mangyayari sa susunod. Not necessarily nanggaling sa mga dumadaan sa yung mga kamay na impormasyon o mga No, ma'am. papeles. Kasi ma'am, Mostly, the situation as you see it. Yes, ma'am. Tama? yes. Kasi ma'am, ang problema po, hindi po na-assess ni Ate Harley kung ano ba yung posisyon ko sa DND. Ang nasa isip nila, porket nasa loob ako ng department, alam ko na kung anong totoong kalakaran. So, kumbaga parang mga essay, itong sinusulat Yes, mo. Ano yung sukdulan na pinasulat sa'yo na sabi mo, ayoko na? Maraming beses na po nangyari sa akin yan before pa man po ako makarealize na tama na. Kasi sa una pa lang po, kada buwan, nanghihingi sila ng papel sa akin kung ano yung opinion ng DND. Hanggang sa kahit ako napapagalitan na ako ni Ate Harley na sinasabi, eto lang ba alam mo? Wala ka bang ma-share na dokumento o papel dyan? Unang-una sa lahat, wala po akong access na makapaghawak ng mga ganong papeles. Ngunit sa nakakayaman po sabihin, ngunit sa kailangan ko makapagtustos sa aking kapatid, sa aking paggagamot. Gumawa ako ng paraan upang maipaniwala sa kanila na lahat ng sinusulat ko ay may katuturan. Gaano katagal itong palitan nyo ng mga sinusulat mo, tas tatawagan ka? Halos 3 taon. Tapos, I understand napunta ka rin sa ibang trabaho? Opo, Mula DND, saan ka napunta? napunta po ako sa Navy. Tapos, nung nasa Navy ka na, ano nangyari? Nung nag-Navy na po ako, ang nangyari po kasi noon, bago pa man po ako lumipat, nararamdaman ko na po natatanggalin ako. Paano kayo nagkakabayaran? Paano mo natatanggap yung bayad? Nung una po, pinapadala sa akin ni Ate Harley via GCash GCash. or bank transfer. Okay, tapos? Sa mga kasunod po na buwan, ang nangyari po, magpapadala po sila ng pagkain through food delivery service. May ganun. Meron po. Sa loob, Kunwari, papadala ka ng pagkain, tapos? sa loob po noon, meron pong food delivery, may pagkain naman po, pero sa ilalim po, may sobre. Aside po doon, sa food delivery, meron din pong bag drop. Bag drop. Yes po. Yung bag mismo na may pera, Opo. ihuhulog saan? Madalas po iiwan sa package counter ng mga sikat na mall
or sa service, locker service na available na malapit. Tapos, dun mo nakukuha yung pera. Opo. Malaki ba? Bakit bag? Madalas po maliit lang po siya na pouch na nagre-range lang po ng 4 digits, pero minsan po kapag yung mga output na ginagawa ko, pag nakikita nila na medyo kakaiba, almost dumadaan po sa 5 digits, 4 digits, 5 digits po. Ngayon po madalas po sa bag drop, meron na po kasi ngayong free-to-use lockers. Tapos, yung susi, Hindi po siya susi. code. Code. Okay. Electronic. So, binibigay lang yung code sa'yo. Magte-text lang po sa akin kung anong oras pwede i-pick up tapos yung code. In-explain ba sa'yo kung bakit from GCash o fund transfer naging food delivery na tsaka mga bag drop na yung palitan ng pera? Para iwas daw po sa mga paper trail. Para walang paper trail. Kasi 'di ba parang napaka-komplikado pagka binasa mo yung mga spy novel at saka yung mga movies, may mga code, 'di ba? May mga ganyan. Dito sa naging takbo ng operations ninyo, paano kayo nag-uusap? Paano kayo phone, text, email, ganun ba? Actually po, paiba-iba po. Nung una po, Telegram. Tapos palipat-lipat po hanggang sa magbigay po siya ng application na hindi siya common. Anong application yun? WeFund. So, kung ifo-forensic exam, Lawrence, yung phone mo at saka yung computer mo, yung laptop mo, matitrace ba lahat to? Hindi ko lang po sigurado kasi wala po akong ideya kung paano po. Yung sa mga technical po. Yung mga pinapadalang app sa'yo, yun di mo alam. Opo. Pero yung mga textan nyo ni Harley, mababalikan ba yon? Actually po, na-surrender ko na po lahat. Okay. Ng gadget ko po. Pati yung mga number na ginamit Apo. nung Scott, yung mga ganyan. Punta na tayo doon sa nalipat ka na ng trabaho. From the Department of National Defense, napunta ka na ng Philippine Navy, tama? Yes po. Kinuha ko lang po yung suggestion ng isa sa mga nakausap ko before na, may opening dito, try natin. Baka sakali po ako mag-apply, pinalad, tinanggap po ako. Nung nalipat po ako ng Navy, laking tuwa po ni Ate Harley at laking tuwa din po ng handler. Nung una po, nung nalaman po nila na natanggap po ako sa Navy, laking tuwa po nila na nagbigay po sila ng bonus dahil nalaman nila na, mas maganda na yung papel na magagawa nito. Mas maganda na kasi andun na siya sa mga interest na gusto namin pag-usapan, which is usaping pandagat sa West Philippine Sea. Okay. Tapos, Simula po noon, naging mas specific na po yung mga impormasyon na hinihingi nila. gaano ka-specific? Ano yung mga interest nilang impormasyon? Gusto po nilang makuha ang plano ng Navy tungkol sa RORE. Yung rotation and resupply Yes po. missions ng Navy sa West Philippine Sea, tama ba? Ito yung kung kailan magpapalit yung mga shift ng mga sundalo na nakadeploy doon. Tama po. Aside po doon, gusto po nilang malaman palagi ang plano ng Navy kung nagkakaroon po ng malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Who specifically doon sa June 17 incident. Ano yung June 17 incident na yun? Yun po yung may naputulan na daliri na sundalo. Yung nagkagirian. Opo. Tapos may taga-Navy ba o Coast Guard na naputulan ng Opo. daliri? Tama, okay. Tapos, Gusto po nilang malaman kung ano yung susunod na plano ng Navy. Gusto pong malaman nung ni handler, papadaan po kay Ate Harley, na ano yung plano ng Navy? May naputulan ng daliri, nabutas yung tugboat. Gusto niyang malaman kung bakit wala pang nangyayaring mas intense na plano sa parte ng Navy. Tinatanong nila kung maa-activate ba ang Mutual Defense Treaty at gusto nilang malaman kung ano ang susunod na rules of engagement. Mapapalitan ba ang plano ng Navy ukol sa rules of engagement sa West Philippine Sea? Doon na rin po nagsimula na mas mag-init sa akin si Ate Harley at si handler. Kasi yung mga sinusulat ko po at naibibigay ko po na impormasyon, wala silang mapupulot na something more dahil most sa mga nasulat ko is galing lang din sa public articles and sources. Yun na naman po ang naging problema. Kumbaga, akala nila porket nasa Navy na ako,
alam ko ang magiging plano, alam ko yung mga papel, alam ko yung mga proseso. Sasabihin ni Ate Harley sa akin, ifo-forward yung direct message ni handler, sasabihin niya na, your partner is incompetent. Partner po kasi ang tawag sa amin ni Ate Harley. Your partner from the Navy is incompetent. He's no longer serving as well. His articles are repetitive. He should be ashamed because we helped him through his dialysis. Nanunumbat na. Opo. Okay. Hanggang sa dumating yung punto na nakapagbigay ako ng iilang dokumento na mula sa isang opisina sa Navy. Ngunit itong dokumento na to, kahit na pagbalik-balik na rin ko man ng mundo, hindi ito masasabing secret or confidential. Pero nung nakapagbigay ako ng papel na hindi naman classified, laking tuwa nila. Uy, nice, may nakuha akong papel. Then simula po noon, na-transfer na po yung komunikasyon ko mula kay Ate Harley, dinirekta na po ako sa handler. Kay handler na mismo. Opo. Sino tong handler na to? Si Scott. Scott ang pangalan niya. Yes, yun po ang sinasabi niya sa akin pangalan. Nakita mo siya mismo o kausap lang? Kausap lang po. O anong sinasabi ni Scott? Pag tinatanong ko po si Ate Harley, ano po ba nationality nito? Si Ate Harley po kasi, madalas po siyang nakakapag ibang bansa. Madalas po siyang nakakapag Hong Kong. At nagkikita po sila na handler. Ilang beses na rin po na ipangako sa akin na may papadala ako sa Hong Kong. Ngunit hindi naman po nangyari yun. You're assuming na nasa Hong Kong itong si Scott. Opo. Tama? Opo. And then, Siguro po, ang iisang pinanghahawakan ko lang din po is yung sasabihin ko man nakakahiya, yung inggit ko po kay Ate Harley. Kasi po si Ate Harley nakapagpundar po ng bahay, nakapagpundar po ng sasakyan. Kada buwan, every 2 months nakakapag-travel. Sobrang sama lang ng loob ko na ilang taon ko nang ginagawa to pero hindi pa rin parang na itutupad din sa akin, nabibigay din sa akin yung mga pangako nila. Ito naman po, nung simula po nung nakausap ko po si Scott, mas tinatry niya pong maging personal as a boss. Lagi niya pong sinasabi sa akin, hey, Lawrence, you are such a good partner. You write well. I see myself in you. I am proud of you for having this disease but still working for yourself, for your family, and I wish to meet you soon in person. Anong nangyari po sa bawat usapan namin ng ganun, sunod-sunod na po yung tinatanong niya sa akin. tungkol saan? Tungkol po specifically sa kung kailan ang magkakaroon ng RORE, sino ang nagpa-facilitate, kaninong opisina, yung roster, kung sino man ang ang sasabak sa RORE. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanya, Scott, unfortunately, it might take some time from me to get those information, most specifically sa roster, kung sino yung pupunta, sino yung sasabak. So, from time to time po, ma'am, lumilipas yung mga linggo na sinasabi ko sa kanya, I'm still trying to get information, na nagiging impatient siya. While waiting po, nagkakaroon pa rin po siya ng mga additional questions na gustong itanong. Hey, Lawrence, I saw that the Philippine Navy hasn't had an engagement with US. Can you get me information? What were the points raised? What are the plans? Mga ganong tanong. Mga ganong tanong. Bilang isang dihamak na empleyado lamang, wala pa rin po akong access sa mga ganong impormasyon. Yung mga impormasyon tungkol sa roster, sa pangalan, kung sino, sa mga contact number na gusto niya makuha, kung sino man ang sasabak, hindi ko po naibibigay yun. Lagi ko pong sinasabi na I will try my best to get that information. I'm trying to also be careful considering that there is an security. Dahil noon pa man po, nung nalipat po ako sa Navy, sumakto po na may balita na pumutok na civilian na nakapagbigay ng access sa domain ng Philippine Navy, ICT. Takot na takot po ako noon. All this time, nakausap mo itong si handler, tapos sa mga hinihingi niya sa yung impormasyon, medyo maselan. Alam mo ba kung sinong nasa likod nitong si handler? Kung anong bansa? Ang alam ko lang po, based lang din po sa sinasabi ni Harley na nasa Hong Kong. At tuwing nagpupunta pong Hong Kong si Ate Harley, nagkikita po sila. And nakikita ko po na palaging marami binibigay si handler kay Ate Harley ng mga bags, ng mga cellphone, pera. Inassume mo ba to na China, itong nasa likod nitong lahat ng mga ginagawa ninyo?
Sa totoo lang po, ma'am, simula nung nagtatanong na po, nung nasa National Defense pa lang po ako, simula po nung nagtatanong po sila tungkol sa internal na usapin ng department, alam ko na po sa sarili ko na parte po sila ng gobyernong China sa pagkuha ng impormasyon mula sa Pilipinas. Hanggang sa dumating po yung isang punto na may gusto siyang malaman about sa isang brigade ng Philippine Navy. Ito daw po yung 40th Navy Brigade. Gusto niya pong malaman kung sino ang commander, saan ito nakabase, kung meron daw po akong kakilala na contact person na pwede ko pong makausap tungkol po doon. Wala po talaga akong alam. First time ko lang po marinig yun. Ang ginawa ko po, parang katulad po ng dati, gumawa na naman po ako ng sulat na kuro-kuro. Hanggang sa naipasa ko na po yun, galit na galit po si handler. Dahil? Tumawag po siya sa akin out of nowhere, sabi, I think you're just fooling us. You're submitting this bullshit things. I know this 40th Navy Brigade. I know the function of them. But what you wrote is completely false. Sabi ko, what made you say that? Sabi niya, I have this another partner from the AFP and he wrote me this. I'm just trying to revalidate from you na parang hinihingi, parang sinesecond opinion niya kung may alam ba talaga ako or hindi. Pero klaro na may iba pa siyang kausap pala. Klaro po. Klaro po sa akin. Pero nung mga panahon na po yun, after ko po magbigay ng mga dokumento na hindi naman classified, na napapansin rin yung mga document po na yun, nakikita rin naman sa mismong page ng Navy, yung mga press releases ng Navy, yun lang din. Napansin niya din po, doon na rin po nag-init lalo sa akin, paunti-unti. Na parang, can you do more? Then yung time na po nung pumutok na sinabihan niya po ako na wala na pong saysay, sinabi ko na po na, let's stop this. I want to stop. I'm afraid of my security. I want to stop this, everything. I appreciate your help for helping me with my medication, my sister's education, my family, everything. Pagod na po ako nun kasi alam ko pong delikado na rin po ako sa mga hinihingi nila. Kaso ang nangyari po, nagpatuloy pa rin, nanghingi siya ng sorry. Sabi niya na lang ni Scott, I'm sorry bro. I'm sure not all information you can get is correct. I know the processes in the military that there are false information that they circulate so that the true information will not parang lumabas. Ang sinabi niya lang, naniniwala ko na nabiktima ka lang din ng papel na parang ploy. Nabuo na po yung personal relationship namin na hanggang sa sinasabi niya po na yung pamilya ko, dadalhin niya raw sa Hong Kong. Ako po, pag-aaralin niya ako ng mga kasunod na tatry niya daw po ako i-enroll ng kurso sa Hong Kong din po. Hindi niya na po ako mapakawalan basta-basta dahil meron na daw po kaming relationship na nataguyod sa mga taon po na yun. Then, after po nung away na po yun, mas naging less na po yung transaction namin. Napapansin ko na rin po na nawawalan na rin po siya ng kumpiyansa sa akin. Hanggang po sa dumating na po na nalaman na po ng council sa ginagawa ko. Doon sa kaya mo lang ikwento, Lawrence, paano ka napunta dito sa kinalalagyan mo ngayon? Sa totoo po, ma'am, simula nung ilang buwan, sa tingin ko po, pang 8 buwan, na nagsusulat po ako kay Ate Harley at sa hunter niya, alam ko na po na may balik ito sa akin. Parang alam ko na rin po sa sarili ko na may karma ito. Itong ginagawa ko. Sa totoo po, marami na pong beses, marami na rin po akong opportunity na kumalas sa kanila. Pero aminin man po o hindi, ang only reason ko lang po kaya nagstay po ako is because of my needs. Kailangan ng pamilya ko, kailangan ko. Nakakahiyaman po aminin, pero yun lang naman po talaga ang rason. Kaya po, nung napatawag po ako, nakipag-ugnayan na po ako sa otoridad, nung nalaman na po nilang ginawa ko, hindi na po ako second thoughts, umamin po ako. Sinabi ko po lahat. Ito bang pagkukwento mo sa akin at sa kanila, kung kaninong poder ka napunta ngayon, of your own volition? Hindi ka pinilit, hindi ka puinersa, hindi ka tinakot na magsalita o magkwento? Willing po ako. And talagang gusto ko na rin po talaga magbalik loob, sabihin lahat. Kaya po inamin ko na po lahat. Hindi po ako pinersa. So kung tawagin ka o tinatawag kang isa sa mga nag-espiya o spy ka para sa China laban sa iyong bansa, ang Pilipinas, anong masasabi mo doon? Anong reaction mo doon? Sa totoo lang po, ma'am, sobrang sakit.
Kasi simula bata po, ang taas na po ng tingin sa akin ng magulang ko, ng mga tao nakapaligid sa sarili ko. Alam ko rin po sa sarili ko na kaya ko po, matalino po ako, marunong po ako. Pero sa nangyari, sa pangangailangan ko, bakit ganito nangyari? Nadapa ako. Baliktarin ba natin po ang mundo na yung mga sinusulat ko ay kuro-kuro? At the end of the day, I am still part of the government and I contributed to their interest na makakuha na impormasyon, tama man o mali. Kaya kung isa ako sa mga espiya na sinasabi na nile-label ngayon, masakit man po tanggapin pero yun naman po talaga ang nangyari. Tanggap mo sa sarili mo na spy ka for China against the Philippines. Natanggap ko rin po. And that's treason, di ba? Pagtatraidor yon sa sarili mong bansa. Hindi ko na po maibabalik yung mga nagawa ko, ma'am. Yung tama and yung best na lang po na gagawin ko is, ito po, sinurrender ko po sarili ko sa kanila, sa gobyerno. I am under their custody and I'm willing to repent sa lahat po ng nagawa ko. Hindi ito tama, ma'am. Kaya nagsisisi ako sa lahat. Napag-usapan niyo ba to ni Harley? Hindi mo ba siya natanong? Kahit si Scott, di mo ba siya natanong? This is spying against my own country. Lalo na pag si Harley siguro, baka hindi mo ba siya natanong man lang? Hindi ba to ate pag-iispiya? Actually, ma'am, sinabi ko na po yan sa kanya. Nung sa loob po ng halos 3 taon, lagi po ako nagsasabi kay Ate Harley na, Ate Harley, ayoko na, natatakot na po ako. Sabi niya na, kalma ka lang. Inamin ba niya na pag-iispiya itong ginagawa Hindi niya ninyo? po sinabi directly, pero ang sinasabi niya, safe ka. Huwag ka mag-alala, safe ka. The impression that you got is marami pang partners. Opo. Itong si Harley at saka si Scott. Pag sinabi mong partners pala, mga spies din yon. Opo. Anong impression mo doon? Parang ilan kaya ang involved sa ganitong gawain? Sa totoo lang po, ma'am, wala po akong ideya. Pero nung mga panahon po na nagkakamalabuan na po kami ni Scott, lagi niya po sa bawat text niya sa akin, kinukumpara niya ako sa partner niya from the PCG. May partner po siya sa PCG. PCG is Philippine Coast Meron Guard. po. Okay. Meron din daw po siyang partner sa AFP. Armed Forces of the Philippines. Okay. Then marami pa daw pong iba. So parang tama bang isipin na parang may network of partners or spies itong sina Scott at Harley? Opo, ma'am. Or kung sino ang bansa ang nasa likod nila? Ina-assume natin China. Tama? Opo, ma'am. Okay. So, doon pa lang po, alam ko na hindi lang ako nag-iisa. Alam na kaya nila ni Harley at saka ni Scott na ayaw mo na at nakikipagtulungan ka na sa gobyerno ng Pilipinas? Sa tingin ko po, alam na po nila kasi matagal na po akong hindi nakakapag-usap kay Scott. Lalo na po noon kapag ayaw ko pong makausap si Scott kapag napapagod na po ako sa mga trabaho, sa sakit ko, sa nararamdaman ko. May mga punto po na hindi na po ako nagre-reply o tinatagalan ko po mag-reply. Ang ginagawa po is, i-chat po ako ni Ate Harley. Uy, mag-reply ka daw, sabi. Hindi ka naman nila kinontak recently o tinakot, wala silang mga pang-uusig na ginawa sa'yo. Wala na po akong access, ma'am. So, kamusta ka ngayon? Sa totoo po, ma'am, natatakot po ako. Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin sa susunod. Pero ang isang masasabi ko po ngayon is mas magaan na po yung loob ko na naiamin ko na nakikipagtulungan na po ako sa gobyerno regarding po sa nagawa ko. Ngayon po, ang buhay ko, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa susunod. Pero one thing for sure po, itong pag-cooperate ko, pag-submit ko at kikipag-ugnayan ko sa gobyerno. Kontribusyon po ito para mamulat po yung ating Senate, ang ating legislature, na sobrang laki ng network ng China sa pagkukuha ng impormasyon mula sa atin. Baka meron kang gustong sabihin dun sa mga katulad mo na nahulog sa patibong nitong network na nagbuo ng network of spies dito sa Pilipinas. Siguro masasabi ko lang po is, hanggat maaga pa, bumitaw na sila. Hindi ko man sila makontrol sa kung ano man yung pangangailangan nila sa buhay, pangangailangan ng pamilya nila. Pero alam ko po, ma'am, na alam din nila within themselves na yung ginagawa nila ay mali. So, ang best thing na magagawa na lang po nila is to stop and to submit, to cooperate with the government. Kung ano man po nalalaman nila, sabihin na nila, makipag-ugnayan na po sila para matigil na. Kasi sa mga nangyayari po ngayon, lalo na sa mga gera na nangyayari ngayon, sobrang hirap na makipag-cooperate sa mga handler, knowing na hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod, sa bukas. Yeah, kasi sabi mo parang lumalabas may network sila di ba? Parang yung mga pyramiding scam natin, di ba?
kukunin ka nila, tapos magre-recruit ka din. Sabi mo, 3 years na nangyari yung kay Harley bago dumating si Scott. Within that period of time, hindi ka ba nila sinabihan na kuha ka o mag-recruit ka ng katulad mo? Actually, ma'am, yun po pala yung hindi ko masyado nadigdig kanina. Kasi po, di ba na-mention ko po na nasa National Defense pa lang po ako. Gusto na po nila ako makapag-recruit ng iba. Ang nangyari po, hindi ko din naman po nagawa yun. Hanggang sa nalipat po ako sa Navy, yun nanghihingi po sila ng roster, nanghihingi po sila ng mga contact details ng tao kung sino man po yun nasa on operations. Tinatanong po nila kung may chance po ba akong makapunta ng Palawan sa unit ng Navy pagdating po doon. Kuha daw po ako ng contact person na pwedeng makuha. Actually, yes po. Sabi po ni Scott, meron daw po ba akong kakilala from the National Security Council? Kung meron daw po akong kakilala from PCG, more network daw po. So obviously, they were digging up more information. Mas gusto nilang lumawak pa yung network nila. Opo. Tama. Anong sinasabi mo sa sarili mo na nung araw, di ba, nakakapanood tayo ng mga movies on spies, nakakabasa tayo ng mga libro. Actually, hanggang ngayon. Tapos here you are, self-confessed spy. Anong nasasabi mo sa sarili mo? Nakakahiya pero hindi ko alam kung bakit naging ganun yung takbo ng buhay ko po. Pero wala naman po akong magagawa. Ang magagawa ko na lang po, nagawa ko po noon, pinagsisisihan ko po. So, eto po, aamin po ako, makikipag-coordinate po ako, tutulong po ako sa gobyerno para matigil po to. Baka may payo ka dun sa mga pwede rin maging katulad mo na mahulog sa patibong kasi parang kinarir ka eh, dun sa kwento mo, sa timeline mo, parang naispatan ka na, ito magaling magsulat, alukin natin at nakita rin siguro na nangangailangan. Anong gusto mong ipayo dun sa mga potential na pwede rin nilang gawing espiya? Siguro po masasabi ko lang po is yung pangangailangan natin sa edukasyon, sa health, kumakalaman ng sikmura natin. Ang sasabi ko lang po is hindi siya equal. Kahit na anong tulong mo, hindi pa rin magiging sapat yun na tulong or yung financial na nakukuha mo, hindi pa rin sapat. Hindi ka rin makakausad. Instead, mas lumalala pa yung mga nangyayari sa Pilipinas. So, yun lang po. Sana ma-realize nila yun na maaga.